Ay, magandang umaga po. Habang painit na ngayon ang impeachment kasi malapit na magsimula. Actually, ngayong June sana, June 2 magsimula, ngayong araw eh. Kaya lang, ipinagliban ni Senate President Chis Escudero sa June 11 na. So, ako po, sold out na ako na wala ng problema. Ako na to. Foregone conclusion, impeachment is gone. Pero pag-usapan lang natin, just for the purpose, halimbawa matutuloy. Ang tanong na lang, pwede bang tumawid o mula? Sa ngayon kasi, yung mga senador natin ay 19th Congress. 19th Congress. Pag matapos nila sa June 30, tunaw ng opisina. Kasunod na naman opisina, ibubuuin ulit ng lumang senador na 12 at saka bagong senador na 12. So, bagong kongreso na. Ang tawag naman pang 20th. So, 20th Congress. So, yan po ang sitwasyon. Ang tanong, issue natin ngayon is, makakatawid ba sa 20th Congress ang impeachment na panglaban kay Sara? Yan ang tanong natin. Halimbawa, matuloy. Kasi naniwala pa ko, ano na yan eh, wala na yan. So, ngayon, yan lang yung sagutin natin. Ngayon, bago ko sagutin, nais ko lang ipakita naman, in fairness naman, sa lead counsel ng third impeachment group na si Attorney Ligutan, ang kanyang argumento. Pakinggan natin ang argumento niya. Tapos, mag-debatihin ko siya. Sayang naman, Attorney Ligutan, wala ka. Dapat face-to-face tayo na debate. Masaya siguro yung usapan. So anyway, ito pakinggan natin yung argumento ni Attorney Ligutan na kung bakit sinasabi niya na pwedeng tumawid daw ang impeachment ni Sara sa kasunod na kongreso. Ibig sabihin, ang judges sa ngayon ay yung mga lumang senador. Yung hindi nagpahalal na 12 at saka 12 nagpahalal. So, dahil sa natalo ang iba, wala nang iba, panibagong termino, bagong 12 senador naman at saka yung dating senador nagsama uli. Okay? Sa ganung sitwasyon ang tanong nandyan. Yung dating opisina ay tunaw na, 19th Congress. May bagong opisina, 20th Congress. So, ang argumento ni Attorney Ligutan ay makakatawid. Ang argumento ko naman hindi. Mamaya, pakinggan nyo kung anong argumento ko. At ito, pakinggan muna natin si Attorney Ligutan. Magaling din ang argumento niya, pero pakinggan natin. Ang sinasite niya si Abraham Lincoln, United States of America, na Senado ang sinasite niya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi pwede na sasabihin na ay makakatawid. Okay, enter Attorney Ligutan. Si Attorney, ano pangalan niya? Virgil. Armando Virgil Ligutan, lead counsel of the third group of impeachment complainants. Sila doon na grupo nila ni Gabi Burdado. Anin Rappler talk sa interview niya sa Rappler. Pakinggan natin. Okay. Can spill over to the next Senate in case this batch of senators doesn't finish it. In case, that is of course under the assumption that the House would impeach Sara and that the articles of impeachment will be transmitted to the Senate. And you said that this has happened at least in the United States? Yes. What's the precedent? Okay, reading the body language of our senators, reading between the lines. Yung argumento the na sulat statements natin. of our Senate President Dahil Escudero said, Dahil si Chis ay we makatawid. have time for this because he is assuming that the 20th Congress, the Senate of the 20th Congress, cannot act on an impeachment complaint filed in the previous or the present 90th Congress. We beg to disagree with that, all right? Because if we look at the Constitution, right, there's only one temporal or time limitation when it comes to impeachment, and that is the rule that there can be no impeachment complaint initiated within a 1-year period from the last impeachment initiation of the impeachment complaint. So, siyempre, ang una niyang argumento ay yan din ang gusto ni Chis Escudero. Ang pangalawang argumento niya ay ang limitasyon lang kung meron man, ay limitasyon lang sa 1 year. So, ngayon, pag sinabi daw niya, unang file pa lang naman to, wala pang 1-year violation daw. Okay? 1-year violation. Wala, no 1-year violation. Yan ang sabi niya, yun lang naman limitasyon.
Kung sa kaso naman daw na kay Sara ay wala daw problema sa 1 year. O maya, ikokontrahin kita. Okay, pakinggan muna natin si Attorney Ligutan. That is the only time limitation imposed in the Constitution. So as to whether or not the 20th Senate can act on the impeachments filed by the 19th House of Representatives, there is no constitutional prohibition to that. Right? Okay. Sagot niya ay walang nagbabawal sa Constitution. No prohibition. Kaya pwede daw makatawid. Sige. And we believe if it's not prohibited, then it can be done. Now, if we don't have a specific rule or constitutional provision here in the Philippines, usually what we do, Dwight, is we look to the United States. Oh, sa US And daw, then ganun we din. check, because our rules, our law on impeachment, the rules on impeachment that we have are lifted faithfully from the U.S. Constitution. And, I think this is the time that the public has to be informed. It has been the practice of the United States of America, to try for the Senate of the U.S. to try an impeached official, okay, of the previous Congress, okay? The classic example we have, Dwight, is what happened to U.S. President Bill Clinton. U.S. President Bill Clinton was impeached by the 105 Congress, by the House, and he was tried by the 106th Senate. Okay, so this was after their midterms, or is that? Yes, Okay. yes. So if we were to ask, do we have precedent? Do we have actual case where a previous Congress is not able to hold trial, to try an impeachable officer, and for the incoming Congress to take the mantle of trying the impeached officer? Yes, we have. It happened in the United States 4 times. And we also found a work of Thomas Jefferson, a forefather of the United States of America. In one of his books, in one of his writings, in one of his authoritative writing, he said, impeachment is not adjourned together with adjournment of Congress. So we have practice in the United States. We have 4 actual impeachments traversing 2 Congresses, and the United States Supreme Court did not bother to strike them down, because exactly they are legal. They're legal. And we have Thomas Jefferson saying that it can be done. Okay. Ako naman, magsalita. Una, sa punto mo, attorney, ganito yan. Ilabas ko para patas kami. Okay, ganito po yan, attorney Ligutan. Ang una mo sinabi ay gusto ni Chis Escudero. Ang sagot ko lang dyan, walang magagawa si Chis Escudero kung majority sa mga kasama ni Senador ay ayaw. Okay? So, hindi natin yan pwede debatihan. So, diyan pa lang, talo ka na. X ka na. Next, ang justification mo, 1 year ban. Ang sinabi mo, dahil 1 year lang ang limitasyon. Sagot ko sa iyo ay, naalala mo ba na third complainant ka? Naalala mo ba na December 2 nagsampa ng reklamo? Impeachment. Iyan ang una. Ang nagsampa, sila ni Leila de Lima at saka inendorso ni Congressman Percy Sedanya. Pangalawa, ang sinampa naman ng grupo ng Makabayan, yung sinampa noong December 4. Pangatlo, kayo, nagsampa, kayo kay Congressman Gabriel Hurtado. Ngayon, pang-apat, yung nagsabay-sabay na sila noong February 5. So, ngayon, yung unang 3 na sinampa, Attorney Ligutan, ay yun po ang magpipigil sa pang-4 na impeachment na sinasabi mo. Bakit? Tapos ng 1 year eh. Sa loob ng 1 year, sinampa yung December 2, December 4, December 19. So, hindi mo na pwede mag-file kasi mayroong na naisampa. Bawal sa Constitution na isa lang. So, time barred na kung gano'n ang gano'n. Ngayon, bakit ko nasasabi yan? Ganito po yan. Ayon po sa Section 3, Article 11 ng ating Konstitusyon, yun po yung nagsasabi na ang sinuman na tao ay pwede magsampa ng impeachment basta yun ay inendorso ng congressman. Pagdating sa Section 3, pagdating na maibibigay na sa
Secretary General, may obligasyon po ang Secretary General. Wala siyang opsyon. The only choice niya is ibigay sa Office of the Speaker ang kopya. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 session days, 10 session days. So, nung nag-file noong December 2, dapat December 12 ay naibigay na sa kay Speaker Romualdez. Hindi binigay. Kung hindi binigay, wala silang option. Walang kapangyarihan si Reginald Velasco na Secretary General ng House na hindi ibigay. Ang utos ng Constitution, ibigay. Ngayon, ano ang mangyayari sa impeachment na reklamo na valid kasi verified? Anong mangyayari kapag hindi binigay? Hindi ang mangyayari, yung nagsampa ng reklamo, kung hindi inaksyonan, meron siyang karapatan na ipaglalaban ang reklamo niya. Kung sino man nagreklamo sa first, ay ipaglaban nila ni Leila de Lima. Na, ibig sabihin, good as not dismissed. Okay? So, hindi pwede sabihin na dismissed. Ibig sabihin, may due course na binigay ang Kongreso. At ang due course na yan ay tinatawag na initiated na siya. Pangalawang complaint, tinanggap, may pirma na verification. Pagtapos, sa loob ng 10 araw, dapat December 14 ay binigay na. Hindi ginawa. The same thing, Attorney Ligutan, ay the same thing, ibig sabihin po, nag-acquire na ng vested right yung pangalawang complaint in the same manner as the first complaint. Na dapat bigyan siya ng attention, either i-dismiss ng House o tanggapin. Kasi ang nakautos lamang sa Constitution, ibigay sa House in 10 session days. At kung mabigay, ang nakalagay sa House ay aksyonan ng proper committee. Ano ba proper committee? Lagi lang Justice Committee. Hindi po. Marami pa ibang proper committee. Kung i-dismiss, edi ibibigay na sa Archive Committee. Okay. Yan po siya yung pangatlo, December 19. Dapat December 29 ay naibigay na sa Speaker. Hindi binigay. So, naka-acquire din ng vested right. So, ibig sabihin, may rin na yung sitwasyon na tatlo. Ang una, yung pangalawang impeachment sinampa ay bawal na. Kasi may nauna na sampa, 1 year pa lang eh. Yung pangatlong complaint, reklamo ninyo, ay sinampa nyo na mayroon na kasampa. Basura na yon. Kasi binawala na kayo ng naunang complaint. Yung pang-apat na complaint na pinirmahan ng 2015, ay basura na rin yun. Kasi sa loob ng 1 year, yun ang argumento ko sa iyo sa loob ng 1 year. Okay? Sa 1 year na pag-usapan, basura na po. For gun, impeachment is gone. Okay? Next, ang sinasabi mo ay walang pagbabawal sa konstitusyon na ngayong Kongreso binigay, tapos sa sunod na pag-upo ng bagong senador, doon sila ay maglilitis. Sabi mo, walang prohibition, walang nagbabawal, kaya pwede. Mali ka naman dyan, Attorney Ligutan. Nakalimutan mo ba yung prinsipyo ng power? Ang power cannot be presumed. Hindi mo masabi na mayroong power kung walang batas na nagbibigay. May unang tanong ko sa iyo, may batas ba na ginawa na kapag may impeachment na ginawa sa 19th Congress ay may kapangyarihan ang 20th Congress na magtanggap at ipagpatuloy nila? Wala pong batas na ginawa. The only way sana kung mayroong batas ginawa. Walang batas ginawa eh. At hindi po pwede sabihin mo, nagagamitin mo prinsipyo, if it is not prohibited, it can be done. Mali. Ang nangyari kasi, ang ginawa mo, what is being done is power eh. You cannot presume power. Kasi nga power, according to Spider-Man, with power is also that equal with great power is equal to great responsibility. Kaya mali ko po yung sa argumento ninyo. You have to reckon that. You forgot that power cannot be presumed. Kaya hindi mo pwede i-assume na itatawid mo kasi wala naman nagbabawal. Remember, pareho lang ito. Sa sitwasyon, walang nagbabawal, halimbawa,
walang nagbabawal. Anong klaseng example ang pwede natin gawin? O, pwede ito. Yung pulis, walang nagbabawal sa kanya na pumasok halimbawa sa isang lugar. Basta lugar na sinabi natin na hindi naman masasabi na immoral o basta marami lang doon, pumasok siya. Walang nagbabawal. Tapos ginawa niya, pagpasok niya, nag-search siya. Ang pag-search ay power. Pero kung pumasok na siya, wala pang problema. He can do whatever what he wants. Kasi wala naman nagbabawal. Pero but if you do something that is about power, there you cannot practice that. You cannot presume power. Kagaya niyan, usurpation. Kagaya nung ginawa nila sa impeachment number 4. They have no power to approve the fourth complaint kasi mayroon na nauna complaint na binasura nyo. They are prohibited by the Constitution to file a complaint, an impeachment complaint, which is more than within a 1-year frame. Okay? Tapos sinabi mo sa USA, tumatawid naman. Nakalimutan mo ata, Atty. Ligutan. You research. Hindi ba kita magsisisi? Kasi hindi ka man nag-research eh. I-research mo, Atty. Ligutan. Bakit? Ang Senado po ng Amerika ay tuloy-tuloy yan. Bakit tuloy-tuloy? Kasi never nagkakaroon ng kahit anong panahon. Kung may ma-re-elect na bago, ay hindi nagkakaroon ng panahon na mawawala ang quorum. Ano bang quorum ng Senado? Sa Senado ng Pilipinas, 24 ang dami ng senador. So anong quorum? 13, di ba? O ngayon, sa Amerika, ay may quorum lagi kahit magkahalal-halal. Bakit may bangimbi na bago na ni-elect? May quorum lagi. Bakit po masabi may quorum? Kasi po, sa Amerika po, ang nag-i-elect po ng kanilang senador ay state by state by state. At hindi sabay-sabay ang eleksyon. So, every time na may eleksyon sa state of Alaska, state of New York, ang ibang state ay hindi eleksyon. Kaya kompleto, more than ang dami there are 50 states sa Amerika. So, 100 senators. So, 100 senators, dapat may 51 senators na present lagi. Lagi sobra may 51 kasi kukunti lang naman na hinahalal every year. Hindi nawawala ng 50% plus 1. Dito sa Pilipinas, pag naghalal, ang 12, wala. So walang quorum ang natitira. 12 na sila. Kaya hindi sila pwedeng umakto na ipagpatuloy nila ang kapangyarihan na nagmula sa nakalipas na katawan ng Kongreso, ililipat mo sa panibagong katawan ng Kongreso. Yan po ang ibig sabihin yan. You can never presume power. You have no power in doing that. At saka ulitin ko lang, tuwing may eleksyon sa Senado sa Pilipinas, ay nawawala ang quorum. Walang quorum. 12 lang. Kung magka-quorum na yung 13. Kaya, dead. Ang impeachment yung is dead. Ganun lang ho kasimple yan. So, tapos, magbasa-basa tayo dito. Si USA Traveler, dito kami, pag nag-vote by mail o papunta ka sa garage at wala pang pila. So, Ani Sibilia, kasi federal, iba-ibang eleksyon. Ang rason sa US kasi, hindi sabay-sabay ang eleksyon. Sa kada eleksyon, ang matatanggal lang ay hindi naman kukunti lang. Majority ay more than 51 senators ang present lagi sa US State Senate. So, election of mayor and Senate is the same election. Sa USA yan. Yes, it is so true. Hello, Doc. Good morning. Sabi, drawback by Abrinium. Tapos, bawal na masilip ang mga salin ng public servant. Pwede naman. Okay. Roger Regal Felipe. At si Pat Marcelo. Good morning po, sir. Si Jaime Sabanal. Please po, mamamayan, magbabayad ng buwis.
Huwag po natin pabayaan. Si Fe Abakahin, Acuña, si Jaime Sabanal, Drobak Vibranium, Pastor Rodi Rabi. Okay, ganito lang po ulitin ko lang. Lahat po ng sinabi mo, Attorney Ligutan, pasensya, natumba ko lahat. Okay? So hindi natin pwede sabihin makatawid pa. So you better say goodbye. Yan ang katotohanan. Nagsasabi ako ng totoo. Ang ibang mga kandito, yung mga anti-Duterte, nagagalit sa akin kasi maging didiis na daw ako. Wala akong magagawa. Ito ang katotohanan. Wala tayong batas na nagsasabi na pwede tumawid. Sana gumawa kayo ng batas. Bago lang yan. Di ba? Okay? Kung walang batas, hindi mo pwede exercise ang power. Halimbawa, pwede ka ba mang-agaw? Halimbawa, yung bagay na makikita mong hayop, yung baboy na pumasok sa sarili mong bahay, pwede mo ba angkinin yun? Hindi mo pwede angkinin kasi walang batas na nagsasabi na may kapangyarihan ka, angkinin mo yun. Hindi mo pwede sabihin, hindi naman ito, wala naman nagbabawal na kukunin ko yung baboy pumasok sa aking bahay, kaya kukunin ko. Parang gano'n lang yan. Attorney, nakalimutan mo ata yung yung basic principle of law. Okay? Hanggang dyan lang tayo po. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, madami din palang abogado ang hindi nakakaintindi. Opo, marami po sila. Ani Sibilya. Sige, hanggang dyan lang po tayo at mamaya mag-live tayo.